Ate, bakit ka nandito? Malapit na ang college entrance exam. Wala akong maitutulong sa'yo kundi bumili ng mga gamot. Para sa physical training mo. Ang mamahan ng gamot na to, saan mo nakuha ang pera? Ate Xue, nagbenta ka na naman ng dugo. Okay lang ako. Kung hindi dahil sa'yo, patay na ako sa orphanage. Tandaan mo, inalagaan kita sa orphanage. Ngayon at kahit kailan, aalagaan pa rin kita. Hindi kita pababayaan, nandito lang ako sa likod mo. Ate, huwag kang mag-alala, bumalik na ako sa Xiao family 3 taon na ang nakalipas. Sa support ng Xiao family, magiging martial artist na ako sa lalong madaling panahon. Sa oras na yon, tatanggapin ka na ng pamilya ko. CJ, naniniwala ako sa'yo. MGA Hayab. Anak, alam Montag PA palang umuwi. Kuya, huwag mo akong sisihin. Para din naman sa ikabubuti mo to. Walang utang na loob, malapit na ang martial arts exam. Nag-aalala ka pa sa pag-ibig. Kaya ko pa, subukan natin ulit. Kung ganong. Hayaan mo akong tulungan ka, bilang iyong ampon. Wala kang naman ng kahit ano sa akin. Ang martial arts talent and geeks Yao family. Mas magaling pa si Wuji na ampon. Nagdududa na ako kung talagang anak mo ako, nanay, tatay. Matagal na si kuya sa orphanage. Mahina ang katawan. Huwag mo siyang sisihin, AME. Kuya, hayaan mo akong ampon ang makipaglaro sa'yo. Huwag kang mag-alala, kaya ko to. Huwag mo nang pilitin nitong 3 taon. Ikinulong ko ang lakas mo sa katawan mo. Para ngayon ko lang mapatay ka. Xiao Wuji, anong ginagawa mo? Huwag kang magdadahilan, ibigay mo na ang spiritual energy. Host in danger, War God System activating. Ibigay mo na ang spiritual energy para maging first grade ako. Activation progress, 20%. Nagpractice ka ng evil arts, hindi ka natatakot. Na malaman ito ni nanay at tatay. Activation progress, 60%. Sa tingin mo, maniniwala sila sa'yo? Activation progress, 100%. War God System activated. Wuji. Nanay, tinutulungan ko si kuya sa training, pero nagkaroon siya ng deviation. Wuji, bakit mo naman ginawa to para sa kanya? Nasayang lang ang training mo. Nay. Wuji, magulo ang iyong hininga. Huwag kang gagalaw. Nanay, hindi ganito, siya ang may balak na saktan ako. Ang kapatid mo ay mabait na tumutulong sa iyong pagaling. Ikaw ang may problema. Nabaliw ka na, tapos siya pa ang sinisisi mo. Anong klaseng tao ka ba? Wala akong ginawa, talagang siya ang may balak na saktan ako. Bastos, si Wuji ay mabait na tumutulong sa iyong pagsasanay. Pero hindi Montag man lang na-apresyado. Tatay, sinabi ko na noon na masama siyang tao. Hindi dapat siya pinauwi. Gago. Walang kwenta. Akala ko pagbalik ko sa bahay na ito, makakamtan ko ang pagmamahal. Pero bakit, walang naniniwala sa akin? Malubha ang sugat ni Xiao Qiang, walang antas sa martial arts. Ano ito? Narinig lamang kung ano ang sistema ng Valkyrie. Akala ko guni-guni lang, pero... Ito ang sistema ng Wuxian. Ano ang paggamit nito? Napansin ang sugat ng host, mangyaring itaas ang antas ng martial arts para gumaling. Halaga ng yaman, 16,241. Sakto ito sa perang kinita ko sa mga part-time job nitong mga nakaraang taon. Pero paano ko itataas ang antas ng martial arts? Wala na akong silbi. Ang kasalukuyang halaga ng yaman ay maaaring ipagpalit sa 100 at 62 puntos ng lakas. Ipagpapalit ba? Ang yaman pala ay pwedeng ipagpalit sa lakas, kung ganon. Basta may pera ako, pwedeng magsanay ng magsanay. Ipagpapalit ba? Kahit ano pa ang mangyari. Sige, payag ako sa pagpapalit. Kuya, okay ka na? Anak, ano ang ginagawa mo? Imposible, wala na siyang silbi. Bakit ang lakas niya ngayon? Wuji. Walang kwenta. Anak, kung hindi tinulungan ni Wuji ang pagsasanay mo, paano ka makaka-breakthrough? Kayang-kaya mo palang gawin ito. Kapatid mo siya, bakit ang lupit mo? Nanay, Bakit ka ganito kasama? Lahat ng ginagawa niya ay tama.
Gusto ko lang ng pagkilala at pagmamahal niyo. Pero puro anak ang tawag niyo sa kanya. Kung sa tingin niyo, nakakasama ko, hindi dapat maging Xiao. E di aalis na ako sa pamilyang Xiao. Mayabeng ka na, ha? Pinanganak ka namin at tinalaki. Ngayon, nagbabanta ka pa sa amin. Inalagaan at pinalaki mo ako. Paano mo nasabi ang ganyang salita? Sa 3 taon kong pag-uwi, anong klaseng buhay ang dinanas ko? Hindi mo ba alam? Araw-araw akong parang alipin. Inuutusan niyo ako ng parang aso. Ito ba ang sinasabi niyong inalagaan at pinalaki ako? Ang bait mo talaga, kasama ng mga basurang iyon. Nakakuha ka ng masamang ugali, magnanakaw at walang modo. Mali ba akong disiplinahin ka? Kahit papaano, ipinadama nila sa akin ang init ng tahanan samantalang kayo. Ang ibinigay ninyo sa akin ay hirap at kahihiyan. Nanay, tatay, hindi sinasadya ni kuya. Huwag ninyo siyang sisihin. Itigil mo ang peking pagmamalasakit mo kung hindi ako swerte. Patay na sana ako sa kamay mo. Xiao Qiang, kung hindi dahil kay Wuji. Napalihim kang sinanay taon-taon, makakarating ka ba sa ganito? Malinaw na ikaw ang walang kwenta. Ngayon, ikaw pa ang nambabati ko sa kanya, tatay. Hindi na kailangang asikasuhin ang taong ganito kasama, asawa. Kung gusto niyang umalis, hayaan mo na siyang umalis. Huwag mo na siyang pansinin, hayaan mo siyang mabuhay sa sarili niyang paraan. Dugo ng pamilya Chiao ang nananalaytay sa iyo. Kumakain ka ng pagkain ng pamilya Chiao, at ngayon lang nakalagpas sa unang antas. Gusto mo nang iwan ang pamilya Chiao? Wala kang kwenta. Hindi ako kumain ng kahit isang subo ng pagkain ng pamilya Xiao. Dugo ng pamilya Xiao. Iiwan ko na dito. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyong pamilya Xiao. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Pag alis mo, lilinisin ko ang kwartong ito linggo-linggo. Dahil dito nakaukit ang maraming alaala ng ating kabataan. Xiao Qiang, ano ang nangyari? Bakit ka biglang bumalik para tumira dito? Akala ko pagkatapos kong mahanap ang pamilya ko, mas magiging masaya ang buhay ko. Pero sa huli, ako lang pala ang nag-isip, Ate Xu. Noon, ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang tunay kong pamilya. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, hindi na kita pahihirapan. Sa ngayon, ako na ang magpoprotekta sa iyo. Nakalagpas na ako sa unang antas ng martial arts. Talaga? Eh di pwede ka nang sumali. Sa examination ng university. Hindi lang ako, pwede ka ring sumama sa akin. Ano ka ba? Wala akong talento sa martial arts. Hindi ako magiging martial artist. Simula noon, mahirap ang sining mayaman ng martial arts, maliban sa ilang henyo. Ilan lang ang may talentong martial artist. Gamot lang ang sandata nila kung kaya nila. Kaya mo rin. Pero wala tayong kahit ano. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Na-promote bilang first-class martial artist. Nakuha ang rejuvenation pill. Mukhang may plano ka, ano? Atsu, may formula ako ng rejuvenation pill. Ang healing effect nito ay... Ano? 10 beses? Hindi lang yan, direktang nag-improve. Ang galing yan sa tuto ng mga martial artists sa ilalim ng second class. Para sa madaling mag-recruit. Eh di yayaman tayo. Pero wala akong pera pambili ng materials. Ito, kunin mo. Ito ang ipon kong pangkasal. Kaya mo bang gumawa ng rejuvenation pill? Mga gamot sa merkado ngayon. Gawa ng malalaking kumpanya gamit ang professional na equipment. Pwede ba ito sa pressure cooker? Ate Xu, iwala ka sa akin. Magagawa ko to. Sige, ingat ka. Huwag kang masaktan. CJ, Tama ang steps, dapat successful. Successful. Atsui, subukan mo. ramdam ko ang lakas sa katawan ko. Gamit itong pill. Siguradong maabot ko ang first class. Ilan dito, ibebenta muna natin. Kasi wala tayong pera, kailangan nating palagin ito. Sa patuloy na paggawa ng gamot, patuloy tayong mag-breakthrough. CJ, Ete, 5 araw nang hindi umuwi. Matapos masaktan si Wuji, naiinis ako pag nakikita ko ang sugat ni Wuji. Dapat sinaktan ko siya ng husto. 5 araw nang wala si Xiao Qiang. Assistant Yi, tingnan mo ang family account ni Xiao Qiang. Alamin kung saan siya huling gumastos. General Manager. Wallepong Family Account SI Young Master Xiao Qiang. Young allowance? Check mo ang bank account niya. General Manager. Wala rin pang allowance SI Young Master Xiao Qiang. 0 ang balance ng bank account niya. Imposible. Zeke Xiao Wuji, 100,000 ang allowance kada buwan. Paano naman si Xiao Qiang? Wala? Sabi ng chairman, huwag sanayin sa paggastos ng malaki. Pinigilan ang approval at sa loob ng 3 taon. Walang nagbanggit tungkol dito. 3 taon?
Sinasabi mo bang si Xiao Qiang sa 3 taon? Hindi kumuha ng kahit isang sentimo mula sa bahay. Nanay Wang, ano ang hawak mo? Ito ay utos ni Mrs. Sabi niya, dahil hindi na babalik si Ginoong Xiao Qiang, itapon na lang ang kanyang mga gamit. Sabi mo ito ay damit ni Xiao Qiang. Ito na lang ang natitira kay Xiao Qiang. Tingnan mo ang mga damit na ito, parang basahan, parang nagkalat. Sa loob ng 3 taon, hindi mo ba siya binilhan ng damit? Noong bumalik si Ginoong Xiao Qiang, suot niya lang ang mga damit na ito. Gusto ko sanang labhan ang kanyang damit. Ang bait-bait niyang tao, paano niya nagawa ang ganito? Malapit na ang college entrance exam, siguradong sinadya niyang makapekto. Nanay, huwag mo siyang sisihin. Bago lang siyang nag-breakthrough. At hindi pa niya makontrol ang kanyang lakas. Kakasimula pa lang ng kanyang cultivation. Ang yabang na niya. Kung lalakas pa siya, hindi ba't mas lalo siyang magiging superior SA Akin? Xiao King, nakahanap ka ng gamot sa sugat? Tatay, nanay, ang ordinaryong gamot sa sugat ay hindi makakapagpagaling kay Wuji. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Nakakita ako ng isang uri ng pill sa Ghost Market, tinatawag na rejuvenation pill. Ang epekto nito ay 10 bisis na mas malakas kaysa sa ordinaryong pill. Baka makatulong sa sugat ni Wuji. Tara, tingnan natin. Tatay, nanay, Xiao Qiang. 5 araw na siyang hindi umuwi, siguro. Hanapin natin siya. Hanapin pa ba siya? Sinaktan niya si Wuji, binigyan lang natin siya ng leksyon. Umalis siya sa bahay, hanapin pa ba siya? Sa labas, siguradong mapapatay siya. Ang anak na ito, hanapin ninyo siya. Papaluin ko siya dito. Magsusorry siya kay Wuji. Xiao, ang sugat ni Xiao. Hindi na tatagal, bilisan mo pa. Bago matapos ang Ghost Market, bumili tayo ng rejuvenation pill. Immortal Pill, Tingnan N, Yo, Beauty Cream. Nasaan ang gamot, Xiao Qiang? Xiao Qiang, ang galing mo, 2 araw pa lang. Kumita na tayo ng mahigit 300,000. Ate Xue, pagkatapos nating maibenta ang 2 ito, kakain tayo ng masarap. CJ, Para umabot sa second grade, kailangan ng 1 milyon, magbenta pa tayo ng gamot na 1 milyon. Sapat na. Xiao Qiang, ang bait mong ta. Ano ang ginagawa mo dito? Nagtatago ka sa bahay, hindi pa sapat. Lumabas ka para mandaya. Ano ang ginagawa ko dito? Wala kayong pakialam. Ikaw, Xiao Chong. Hinahanap kita nitong mga araw na ito. Sumama ka sa ate mo, Pauwi. Ngayon ko lang nalaman, ang hirap ng pinagdaanan mo. Pero, tiyak na may malaking pagkakamali dito, di ba? Sumama ka sa ate mo, usap tayo ng maayos kasama ng pamilya, para malutas ang pagkakamaling ito. Pagkakamali. Nitong mga taon, kapag may nawawala sa bahay, o may nangyaring masama, ako lagi ang sinisisi. Si Xiao Wuji, gusto niya patayin ako. Akala ninyo lahat ako ang may kasalanan, at tawag ninyo dito ay pagkakamali. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Kailan ba naman sinaktan ni Wuji ang iyong buhay? Mula nang bumalik ka mula sa ampunan, ang dami mong pagkakamali. Hindi ba palagi siyang Wuji ang natatanggol sa'yo? Tumulong. Hanggang ngayon, hindi niyo ako pinaniniwalaan. Pero tama rin naman, hindi niyo ako kailanman paniwalaan. Kahit na isang mabuting tao ang nagsasalita. Hindi. Sa totoo lang, dapat pa nga akong magpasalamat sa inyo. Dahil inalis niyo ako sa ampunan, binigyan niyo ako ng isang tirahan na kanlungan. Ito ang upa sa loob ng 3 taon, sapat na ba? Ganito lang kaliit ang halaga, at ninakaw mo pa ito. Hinudusta mo tagpi kami? Kulang. Sige, bumalik ka at magbilang ng maayos. Magkano ba ang dapat kong ibigay? Sujay, tayo na. CJ, Ang Huichondan na ito, akin na. Paglipat ng bagay ng walang hawak. Ang nasa loob ng sasakyan ay isang 5th grade Grandmaster. Sasakyan ito ng Shengshi Group. Kung gayon, ang nasa loob ay si Grandmaster Dong. Ang chairman ng Shengshi Group, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Sinabi niya na yon ay Huichondan. Hindi mo pa binabayaran. Nabalik ka ba, Xiao Qiang? Totoong Huichondan ba ang binibenta mo? Iron Bang. Ang gamot na 10 bises na mas epektibo kaysa ordinaryong gamot. Ate, imposible. Ang taong ito, paano siya makakaroon ng Huichondan? Tiyak na nakita niya sa Ghost Market. Na mabenta ang Huichondan, kaya nanloloko siya rito. Dalhin ang binibini pauwi para mapahinga. Opo. Ang aming pamilyang Xiao ay mapapahamak dahil sa batang ito. Ikaw na mabuting tao, hindi ka pa ba humihingi ng tawad kay Grandmaster Dong? Kung magagalit siya, kahit ang aming pamilyang Xiao ay hindi ka kayang protektahan. Binata, salamat sa iyong Huichondan, nailigtas mo ang buhay ng aking anak. Narito ang 1 milyon. Hindi ko alam kung sapat ito para sa iyong gamot. 1,000 bawat piraso, hindi ko kailangan ng sobra. Ang galing mo namang binata, mukhang. May problema ka, kailangan mo ba ng tulong? Grandmaster Dong, huwag po kayong magkakamali. Ito ay aming kapatid, sinundo lang namin siya pauwi. Ang aking pamilya, namatay na noong 18 taon na ang nakalilipas. Siya ang tunay kong pamilya. Xiao Qiang, dahil essay return youth pill, vitaminin patawarin ka. Ang kapal talaga ng mukha mo. Paano mo nasabi? Ang galing mong salita. Ang pinakamalaking pharmaceutical factory sa Jiangcheng, sa amin ang Xiao family. Ngayon, gumawa ka ng malaking ingay sa return youth pill. Hindi ba't gusto mo lang mapansin ng mga magulang at ete mo? Sige, suportahan ka namin ngayon. Suportahan ako. Hindi ko kailangan ng suporta ng Xiao family. Mas magiging maayos ang buhay ko kapag wala kayo. Tungkol sa pill recipe, Master Dong, itong 1 milyon.
Ibebenta ko na sa'yo. Seryoso? Ang halaga ng recipe na ito ay higit pa dito. Basta mawala na ang pag-asa ng Xiao family. Well, value. 1,236,330. Martial arts level, first rank. Ete, tingnan mo itong tao. Lumaki na ang ulo, hindi na tayo. Pinapansin. Siege. Hindi ka uwi? Edi ibigay mo sa akin ang return youth bill. Si Wuji ang sinaktan mo, dapat mong bayaran siya. Ang pill na ito, kahit ipakain ko pa sa aso. Hindi ko ibibigay kay Xiao Uji. Tignan mo, dahil pamilya tayo, itong isang pill. Ibenta mo sa amin, pwede ba? Kahit kanino ibenta, pero sa Xiao family, huwag na kayong umasa. Ikaf. Sister Xui, tayo na. Tigil. Walang alles ngayon. Eight. Hindi ka marunong ng martial arts. Bakit mo ako pinrotektahan? Hindi ba't napagkasunduan nating ako ang magproprotekta sa iyo? Hintayin mo ako. Seo Ning Shuang. Ang lakas ng loob mong saktan ang pamilya ko. Para sa isang babae, hinampas mo ako. Siege. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na pamilya. Ate, tigil na. Huwag mo akong pigilan. Ngayon, ako ang magtuturo sa anak na ito para sa mga magulang. Para maramdaman niya ang hirap ni Wuji. Ang mga sugat ni Xiao Uji kumpara sa akin. Hindi mo masasabing hirap yon. Traidor. Ikaw ang may kasalanan. Sinaktan mo si Wuji. Ngayon lumayas ka, Pia. Anong ginawa ng Chiao family para saktan ka? Lumuhod ka at magsisi. Pakiusap, huwag ninyong saktan si Xiao Qiang. Sister Xui, huwag mo silang pakiusapan. Anong ginawa ng Xiao family para saktan ako? Seo Ning Shuang. Gusto mo pasalamatan ko ang pamilya Xiao. Kung hindi sa pamilya Chiao, matagal ka ng patay. Lumuhod ka, Xiao Qiang. Huwag kang magpakatigas. Humingi ka na ng tawad. Sumama ka na sa amin, okay? Ate Ning Shuang, kapatid mo siya sa dugo. Kasalanan ko, luluhod ako para humingi ng tawad, pwede ba? Ate Xui, huwag kang luluhod, hindi sila karapat-dapat. Ate Ning Shuang, Sino ang ek mo? Umalis ka. At Xu, Seo Ning Shuang. Lalabanan kita. Lalabanan Montag ako? Hindi ka karapat-dapat. Ngayon palang babaliin ko ang mga binti mo. Dadalhin kita pabalik para humingi ng tawad sa mga magulang. Si Ate Xui lang ang pamilya ko. I convert lahat sa lakas. Ja, Mann. 30, Antas MG Martial Art. Second Grade, Lakas. 13,135. Pamilya Xiao, huwag niyo akong apihin kahit kailan. Siya, nakapag-breakthrough sa dalawa any grade. Golden Lion Technique, anak pala ng pamilya Chiao. Kahit magkakapamilya, dapat may tama at mali. Gusto nyo bang mambuli ng mas bata at mas kaunti? Tama ang sinabi ni Grandmaster Dong. Ako'y nagkamali, Swan King, hindi ko inakala. Na mabilis siyang maka-breakthrough sa dalawa any grade, ang galing niya. At tinatawag pa natin siyang mabait. Gusto niyo itong rejuvenation pill? Sige, sa inyo na. Ikaf. Sabi ko na, kahit ipakain ko sa aso, hindi ko ibibigay sa inyo. Alis. Xiao Qiang. Ang galit ni Xiao Qiang sa pamilyang ito, hindi lang isang araw o dalawa nangyari. Ano ba talaga ang nangyari nitong 3 taon? Inang Wang? Si Xiao Qiang nawalan ka dyan. Hindi pa umabot ng 3 taon. Naka-breakthrough na sa dalawa any grade. Tiyak gumamit ng maraming resources ng pamilya. Di ba? Ayon sa ikalawang anak. Hindi gumamit ng kahit anong resources ng pamilya. Ano? Paano nangyari yon? Ang mga gamot at martial arts techniques na ginamit ay malaking gastos si Wuji para maabot ang isa ST grade. Malaki na ang nagastos ng pamilya. Paano nangyaring hindi siya gumamit? Nakalimutan mo na ba, ikalawang anak? Noong bumalik si Ginoong Xiao Qiang, mahina ang katawan, hindi makapag-martial arts. Sabi ng amo, huwag nang sayangin ang resources, pero hindi ba't naghanap ako? Nang magpapagamot sa kanya? Ete, may naghanap. Nagbigay ng gamot, pero ayaw ng amo dahil masyadong mabaho. Sabi ni Wuji, nasusuka siya sa amoy ng gamot na ito. Huwag mong istorbohin ang kanyang pagsasanay. Bakit ganito? Kaya pala galit na galit siya sa atin, huwag mong ipagtatanggol ang kapatid mo. Kung hindi natin siya sinundo, namatay na sana siya sa labas. Kahit walang herbal na pampalakas, ang sarap ng pagkain sa bahay natin.
Sa loob ng 3 taon, sapat na para maging malakas siya, dalaga. Hindi pa kumakain sa bahay. Hindi ka naligo, ang baho mo. Huwag ka nang sumama sa amin. SA packt kein. Kaya pala ayaw niyang aminin na siya ay miyembro ng pamilya Chiao. Pero sa 3 taon, itinuring ba natin siyang pamilya? Pasensya na, Ate Xue, kasalanan ko lahat. Nasaktan ka ng husto dahil sa akin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang premyo sa second grade ay marunong na pampalinis ng buto na makapagpabago ng iyong kakayahan. Pero para umabot sa third grade, kailangan ng 100 milyon. Gagawin ko ang lahat para mapakinabangan ang gamot na ito ng husto. Huwag kang mag-alala, Ate Xue. Wala nang makakapanggulo sa'yo. Ito ang marunong na pampalinis ng buto. Nakakapaglinis ng buto at nakakapagpataas ng kakayahan ng isang mandirigma. Kung inumin bago mag-30 taon, maaari itong magpataas ng kahit 1 antas. Pwede ring 2 antas, pero mahalang mga sangkap at mahirap gawin. Isa pa lang ang nagawa ko. Ranger, gold level ang iyong kakayahan. Ilang taon na? Third grade KPA rin. Subukan mo ito. Pwede talagang pataasin ang kakayahan. Xiao Qiang, paano tayo magtutulungan? Ibibigay ko sa inyo ang recipe at paraan ng paggawa. Tapos hati tayo sa kita, 50 ng bawas 50 at may kasama pang isang advance na martial arts manual. Masyado mong mababa ang tingin sa halaga ng gamot na ito. 50 bis 50. Lugi Kanaman. Hindi pwede yan. Pero 80 tandang bawas 20 na lang, 80 sa iyo. Sisiguraduhin kong mapapakinabangan ang gamot na ito ng husto. Tungkol sa manual, ibibigay ko sa iyo ang aming family heirloom na Dragon Form Technique. salamat, Grandmaster Dong. Halika. Keinen Montag Ito. Ate, umabot na ako SA First Grade. Shenqing, ito ang miraculous healing medicine. Ang return of youth pill. Oo. Sino ang master herbalist na gumawa nito? Kung makikipagtulungan tayo sa kanya, tiyak na. Angat ang Xiao Plan. Tatay. Si Xiao Qiang ang gumawa ng gamot na ito. Malaki ang ginastos ko para lang makabili ng isa sa black market. Ang anak na ito, may ganito kagandang reseta ng gamot sa kamay. Bakit ngayon ko lang narinig ito sa kanya? Puro ka reklamo, isipin mo, sa loob ng 3 taon. Naging concern ba kayo sa kanya? Walang modo siyang hayop. Pinapakain namin siya, dapat nga magpasalamat siya. Hindi pa siya kontento, walang utang na loob, sinaktan pa si Wuji. At itinatago pa ang ganitong magandang bagay. Yung kuya na hindi naman dapat makapag-practice. Bakit siya pa ang nauna sa akin na umabot sa next level? At meron pa siyang ganitong nakakagulat na reseta. Dapat siya ay pagbayarin ko. Xiao Qiang, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako. Makakaabot sa first level. First level pa lang yan, sigurado ako, abot ka sa third level. Talaga? Third level. Hindi ko yan kayang isipin dati. Hoy ate, huwag kang magpapadala sa mga lalaking magagaling manguto. Hindi madaling umabot sa third level, mas mabuti pa. Ako na lang na second level ang umakyat. Visit ka, ano pang hinihintay Montag, suntukin Montag siya. Kahit bulaklak at bato ay pwedeng pumatay, ikaw pala ay second level din. Hindi ako naniniwala sa coincidence, sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Paano naging ganito kagaling ang kuya na ito? Isang suntok lang niya, talo na ako. Si Wuji. Anong ginagawa mo? Bumaba ka. Kuya, ang swerte naman, nandito ka rin pala. Huwag kang magpanggap at huwag kang maglaro ng mga kalokohan. Kapag nakita kita ulit, hindi lang binti ang mababali sa'yo. Wuji, duman ka lang naman SA Tabinia. Hinila ka niya mula sa kotse at sinaktan ka. Ete, totoo yun, as sinabi pa niya na. Sa bawat pagkikita namin, sasaktan niya ako. Ano? Ganon na lang siya? Sobra na yun, hindi pwede. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Hoy Ete, alamin mo muna ang buong kwento bago ka magalit. Anong alamin? Kakatapos lang gumaling ni Wuji. Tapos ganito na naman ang ginawa sa kanya. Sinubukan ko lang siyang turuan, tapos galit na galit siya sa buong pamilya natin. Dapat itong anak na ito ay ipakulong.
Para matuto. Ne. Nakita ko siya na nakikipag-away sa mga gang sa kalye. Nag-alala ako kaya tumigil ako para tingnan. Apos, Gang. paano kung sumama siya sa mga gang? Ano na ang mangyayari? Wuji. Hindi siya magagawa ng ganyan. Kung talagang gagawin niya iyon ay kahihiyan sa aming pamilyang Chiao. Huwag mong po, kailangan kong tapil sa sarili ko. Tatay, si Xiao Qiang ay hindi yung klaseng tao na makikisama sa mga sindikato. Kahit si Grandmaster Dong ay humanga sa kanya. Ang chairman NG Shengshi Group. Si Dong Mingyu? Oo. Paano nakilala ni Chiao Qiang siya? Iniligtas ni Xiao Qiang ang kanyang anak na babae dati at ipinagbili pa sa kanya ang pill formula. Tatay, napakaliit lang ng alam natin. Kay Xiao Chong. Sa mga taong narito siya sa pamilyang ito. Tunay ba kayong nagmalasakit sa kanya? Isang walang modong dukha lang siya. Hindi ba sapat na? Pinatira natin siya, pinakain, binigyan ng damit at resources. At pinag-aral para maging first grade. Hindi ba sapat yon, inay? Pinaimbestigahan ko na si Assistant He sa loob ng 3 taon. Hindi siya gumamit kahit piso. Mula sa pamilya, ang ginagamit niya, pinaghirapan niya mismo. Mahal. Ano NG nangyari? Paano ko malalaman? Mapa, ang laki ng pinagbago ni Kuya mula nang umalis. Ang bilis ng pag-unlad sa pagsasanay, ang laki pa ng gastos. Paano niya nakukuha ang ganyang kalaking pera sa raket-raket lang? Tama si ate. Para sa akin, ninakaw niya ang mga gamit dito at ipinagbili. Kung hindi. Saan siya kukuha ng pampasanay? Ete, masyado kang mapanghusga. Base sa pakikitungo niya kay Grandmaster Dong. Parang hindi siya magnanakaw. Sisiguraduhin kong malaman ang katotohanan. Binibini, ito po ang tinirhan. Ni Ginong Xiao Qiang sa loob ng 3 taon. Napakasaya ko, sa wakas ay nakita ko rin ang aking pamilya. Hindi ko inakala, napakagagaling pala nila. Ang aking ate, 24 na taong gulang pa lang, ay 4th grade warrior na at namamahala sa bilyon-bilyong Xiao Corp. Gusto kong maging katulad niya, pero laging abala siya. At kaunti ang tulog. Narinig ko, ang Qincheng Mountains Clear Mind Talisman ay nakakapagaan ng pagod. Pero hindi ko inakala na napakataas pala ng Qincheng Mountain, 70,000 baitang. Pero kung mapapasaya ko lang si ate, walang saysay ang pagod na ito. Ipaliban muna ang meeting mamayang hapon. Eh, Kaya ang siswito. Maligayang kaarawan. Ikaw na ang bahala. Siyam na libo, 10,000. Hindi ko inakalang ganito kamahal ang si Sweden sa loob lamang ng 2 buwan, umangat ang aking lakasan. Mahigit 800,000 na puntos. Malapit na sa 3rd rank, kulang na lang ng 200,000. Tiyak na walang problema sa college entrance exam na ito. Huwag kang mag-alala, siguradong walang problema. Xiao Qiang. May relasyon ba tayo? Wala akong oras para sa walang kwentang bagay. Anak, ilang buwan ka nang wala sa bahay. Hindi ka pa ba nagsasawa? Chairman Xiao. Dito, tanging siya lang ang maaari mong tawaging anak. Ikaw ang mahal ng pamilya Xiao, paano ka naging anak? Mabuting anak, paano ka nakikipag-usap sa iyong ama? Walang modo. Kahit na wala akong modo, mas mabuti pa rin ako kaysa sa inyong pamilyang mga mapagkunwari. Nanay, tatay, huwag ninyong sisihin si Kuya. Galit pa siya sa akin. Inulungan ko siyang magsanay, ngunit nagresulta ito sa kanyang pagkalito. Kasalanan ko ito. Hindi ako magaling. Tingnan mo si Wuji, tapos tingnan mo ang sarili mo. Parang isang hamak na nakwagi. Si Auji, ang bilis mong gumaling ah. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Anak, nagre-rebelde ka ba? Chairman Xiao, ito ay harap ng examination hall. Naghihimagsik ka ba? Pagkatapos ng exam, umuwi ka at humarap sa parusa. Tatay, huwag mo nang pagalitan si Xiao Qiang. Xiao Qiang, alam na namin ang mga paghihirap mo. Sa mga nakaraang taon, kami ang may kasalanan. Sumama ka sa amin pauwi, sa hinaharap. Magiging mabuti kami sa iyo. Ang pamilya Xiao ay kilalang kilala. Paano sila magkakamali? Ako ay isang hamak lamang na ipinanganak sa slum. Paano ako magalakas loob na pumasok sa inyong tahanan? Huwag na ninyo akong gambalain, Xuje, tayo na. Ikaw, Xiao Chong. Huwag kang masyadong magyabang, AME. Numero 83, Xiao Wuji, unang pagsusulit. 1-0, 000 metro na pagsubok. Kaya Montag yan, Wuji. Handa. Ang bilis.
3.27 Segundo. Sinira niya ang record ng National College Entrance Exam. Ang bilis na ito, malamang ay lampas na sa second rank. Si Okyang, maraming malalakas sa exam ngayong taon. Kahit second rank warriors ay lumabas, hindi kaya tayo matanggal. Huwag kang mag-alala, ang sisulidan ay pinaangat na ang iyong kakayahan. Tiyak na madali mong makakayanan. Kandidato bilang 23, Xiao Wuji. Pagsusuring na lakas, 3,000 kilo. Naku, sinira niya ulit ang record. Mukhang siya na ang magiging top-notcher ngayong taon. Mukhang ang pamilya Xiao ay hindi nagigit sa pag-invest ng resources kay Xiao Wuji. Wala pang 3 buwan, umabot na siya sa second rank. Anak, magaling. Yung Ferrari na gusto Montag. Bibilhin ko para sa'yo. Ang galing mo anak, ipinagmamalaki kita ng ina mo. So, summer vacation. Pupunta tayo sa ibang bansa para mag-relax. Salamat tatay, salamat inay. Si Wuji ngayon ay second rank mid-level. Mas magaling pa sa akin. Hindi siya tulad ng iba, mas magaling pa. Sa mga nakatira sa slums, konting achievement lang akala mo kung sino. Talaga, es abalong. Kandidato bilang 146, Xiao Qiang. Handa na sa pagsusuri. Si Okyang, kaya mo yan. Xiao Qiang, kung makakapasa ka sa pagsusuri, pwede kitang patawarin sa pagiging bastos. Kuya, huwag mong pilitin. Baka masaktan ka ulit tulad noong nakaraan. Itigil nyo na yung peking pagmamahal niyong mag-ama, nakakasuka. Narinig ko, parang siya yung itinakwil ng pamilya Xiao. Dahil daw mahina siya, kaya pinalayas ng pamilya Xiao. Tapos may lakas pa ng loob na sumali sa college entrance exam. Ngayong taon, marami ng first rank. Paalang siyang pampuno. Iyon ang Sonic Boom. Ano ba ang nangyari kanina? Sonic Boom, tumakbo siya ng mas mabilis pa sa tunog. 2.12 segundo, bagong record. Mukhang ang Jiangcheng ngayong taon ay magiging sentro ng atensyon ng buong bansa. Hindi. Xiao Qiang, baka umabot ka sa third rank. Paano siya nakatakbo na mas mabilis sa akin? Nitong 2 buwan, nagsikap ako ng husto, umabot na ako sa second rank mid-level. Ang loko, kailan pa siya naging second rank? 2 buwan na ang nakalipas. Umabot na si Xiao Qiang sa second rank. Ngayon, mas humusay pa siya. Kandidato bilang 146, Xiao Qiang. Pagsusuri ng pagbubuhat, 4,500 kilo. Naku, ang daming monster sa batch na ito. Ano na ang gagawin natin? Ano na ang gagawin natin? Ang lakas ng itinakwil na ito, siguradong. Nagsisisi na ang pamilya Xiao. Si Okyang, ang galing mo. Isang drug dependent na umaasa sa revival pill para lumakas. Sino ang nakakaalam? Kung gumamit uli siya ng illegal na gamot, sa tingin ko, sa huli, ikaw rin ang masasaktan. Ang pamilya mo ang puno ng gamot, lahat kayo mga gamutin. Maganda. Sayo Ning Shuang. Hahayaan mo pa bang manakit? Xiao Qiang, humalma ka. Dito sa exam room, Xiao Qiang, sa paningin mo, wala na bang pamilya? Kahit si ate mo, hindi mo na pinapansin? Kuya, kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Bakit sinaktan Montag si ate? Xiao Wuji, sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Sinabi ko na sa'yo, hindi pa tapos ang usapan natin. At isa pa, kapag sinaktan ng pamilya ko, iyon ang hindi ko palalampasin. Xiao Qiang, tayo ang Magkadugong pamilya. Tanggayon. Para sa isang estranghero, pinagalitan mo ako. Sabi mo, tayo ay magkadugong pamilya. Pero nung sinaktan at minura mo ako at halos patayin. Para sa akin, ang pamilyang Xiao ang mga estranghero. Xiao Qiang at ang pamilyang Xiao ay hindi magkasundo. Hindi pa sila magkakapamilya. Mukhang may drama sa mayamang pamilya. Xiao Qiang, aminado akong gayon. Na magaling ka rin dahil minana mo ang talento ng pamilyang Xiao. Pero kung wala ang suporta ng pamilyang Xiao, sa tingin mo, hanggang saan ka abot? Huwag mong isipin na dahil umabot ka ng second rank, ay wala ka ng pakialam sa iba. Chairman Xiao, huwag mong ipagyabang ang pamilyang Xiao. Hanggang saan ako abot, wala kang pakialam. Ikaf, Isang pulubi, mandaraya, ikaw ang nagpapahiya. Sa pamilyang Xiao, hindi mo ba sinabi na hindi ka kumuha ng pera sa pamilya? Sigurado, ninakaw mo ang alahas at ipinagbili, kaya umabot ka ng first rank. Para umabot ng second rank, kailangan ng napakaraming resources. Saan mo nakuha ang mga yon? Sigurado, may ginawa kang masama. Ikaw, Nagnanakaw daw ako. Saan ang ebidensya? Huwag kang magkalat ng chismis. Baka kasuhan kita ng libel. Ako. mga examinees, tapos na ang 2 rounds ng prelims. Ang mga tatawagin ko, susunod na sa aptitude test. Number 12, Jiangsu. Number 12, Jiangsu. Mid, Level Shen Grade Aptitude. mid-level 1 grade. Ilang buwan lang, hindi ko ito inaasahan. So grade, sigurado ka na sa third rank. Akala ko kung gaano kagaling, pero Isang ordinaryong swan level talent lang pala. Numero 83, Xiao Wuji. isang swan level talent lang, ang yabang mo na. Para makita ninyong mga Kung ano ang tunay na talent. Tion Level Lower Grade Talent. Naku, ilang taon na ang nakalipas ng huling nagkaroon ang Jiangcheng. Engitzion, level talent. Ang pamilya Xiao ay ika-4 na antas lang. Pero sa Chan level talent na ito, pwedeng umabot sa ika-7 antas na martial science. Ang pamilya Xiao ay tiyak na magiging ika-7 antas na pamilya. Isang hakbang lang papuntang langit. Sa ganyang talent, lahat ng malalaking grupo ay mag-agawan para sa iyo. Xiao Qiang.
Huwag mong isipin na mas malakas ka kay Wuji ngayon, pero ang kanyang talent ay mas mataas kaysa sa iyo. Ito ang tunay na kayamanan ng isang pamilya. Xiao Qiang, may isang uri ng pill sa merkado ngayon, ang Maro Cleansing Pill, na nakakahalaga ng 10 milyon. At mahirap makuha, pero kayang itaas ang talent ng isang tao. Ng isang antas, si Wuji ay gumamit ng ganitong pill, kaya umabot sa Chang level. Kung magsusori ka sa amin, pag-uwi, pwede kong subukang humanap ng isang Maro Cleansing Pill para sa iyo. Mas magaling ang talent ng kuya ko kaysa sa akin. Kung kakain siya ng pill, baka umabot pa. S.A. Tian, level upper grade talent. Wala siyang ganyang kagandang talent tulad mo, sa tingin ko. Kahit kumain siya ng pill, swerte na kung umabot sa D-level. D-level talent ay sapat na. Iyon ay talent ng ikalimang antas na Grandmaster. Pagdating ng panahon, ang pamilya Chiao ay magkakaroon ng 2 henyo. At posibleng maging nangungunang pamilya sa buong bansa. Narinig mo ba? Nagmamalasakit pa rin si Papa sa'yo. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon. Hindi na kailangan ng tulong ni Chairman Xiao. Baka si Chairman Xiao ang maloko. At magbayad pa para sa kalokohan. Ikaf, numero isang dan apat na put anim, Xiao Qiang. Titingnan ko kung ano talaga ang kanyang talent. Una ay gumawa ng rejuvenation pill, tapos umabot sa halos. Ika-3 antas na lakas, ilan pa ba ang mga bagay? Na hindi ko alam, ang gwapo na ito. Ay halos ika-3 antas na, tiyak na napakagaling ng kanyang talent. Hindi sigurado, dahil sa ilalim ng ika-3 antas, pwede mong abutin sa pamamagitan ng resources. Xiao Qiang, kaya mo yan. Ano nangyari? Baka nasira ang machine. Numero 146, subukan mo ulit. Ano nangyari? Bakit walang reaction ang machine? Baka, si Xiao Qiang ay walang talent. Sabi ko na, imposibleng mas magaling pa siya. Kaysa kay Wuji. Kahit young machine, walang na-detect. Walang duda, wala siyang talent. Ano? To? Bakit may alam? Kahit na. Heaven grade yung talent. Hindi dapat ganito. Ni hindi ko pa ito narinig. Talent tester lang, too. Bakit may umalingaw-ngaw na alarm? Xiao Qiang, ano nang nangyayari? Maaari bang natuklasan ang sistema ng Valkyrie? Tita, nagkakamay ng kayamanan ang Shengshi Group. Una, inilunsad ang rejuvenation pill, at pagkatapos ay inilunsad ang Maro Washing pill. Kung magpapatuloy ito, malamang ikaw na ang magiging pinakamayaman sa buong bansa. Sa kakayahan ko ngayon, paano ako magiging pinakamayaman sa bansa? Ikaf naman, Vanki, wala pang 30. Ito ay isang kwalifikasyon na ng 5 grade. Pagkatapos, kumuha ito ng Maro Washing pill. At umangat sa Haven grade, mas lalakas ang Shengshi Group sa'yo. Salamat, tita. Sigurado magiging matagumpay tayo sa buong bansa. Sisikapin kong mag-practice ng mabuti at maabot ang 7 star. Huwag mo kong pasalamatan. Yung binatilyong nagbigay ng recipe. Kung hindi dahil sa kanya, wala na si Xiao Xiao ngayon. Sa totoo lang, dapat kasali siya ngayon sa college entrance exam. Kung makapasa siya sa Jiangcheng. Bilang presidente ng university, alagaan mo siya. Ano? May alam sa Jiangcheng testing site. May examine na may innate saint body? Innate saint body? 100 taon bago mangyari ito. Superb talent. May ganoong kamanghamanghang examini sa Jiangcheng. Pumunta tayo roon. Huwag kayong magpanik. Ayon essay exam manual. Kapag umalarma ang talent tester, ipagpapaliban muna ang exam. Lahat, manatili sa inyong pwesto. May mga tauhan na. Ahal. Bakit ganito? Ipapatigil ang exam. Malamang may malaking problema. Anong ginawa nitong Xiao Qiang? Nadamay pa tayo. Hindi naman siguro dahil sa kanya. Makakansela ang resulta natin. High up na, yan. Alam kong. Puro problema lang dala niya sa pamilya namin. Yung alam. Dahil nahuli siyang mandaya, di IBA? Walang resultang lumabas sa machine, ibig sabihin. Wala kang kahit anong talent. Pero SA speed at gravity test. Na-break mo ang record. Nagtaya ka talaga. Walang hiyang anak. Dinumisan mo ang pangalan ng pamilya namin. Imposible. Nung test si Xiao Qiang. Malapit na siyang maging 3 star. Hindi yan kayang abutin. SA Pandaraya. Magaling talaga si Kuya. Pero sobrang bilis. Nang pagunlad niya, baka may nakita ang talent tester. Tulat NG Evil Kultivasyon. Si Auji, huwag kang magsalita ng ganyan. Kuya, nagpapalagay lang ako. Huwag ka munang magalit. Sige, kaya pala ang tibay mo. Kaya pala nitong mga nakaraang buwan, bigla kang umunlad. Sa palagay ko, gumamit ka ng masamang paan. Sa isang salita niya lang, pinaniwalaan mo na agad ako. Gumagamit ng masamang paraan, Presidente Xiao. Ganyan ka talaga, hindi nagbabago. Presidenteng Xiao, etsamito, bawal ang away. Ayon sa batas ng Dacia, ang sinumang gumagamit ng masamang paraan, dapat parusahan. Hulihin ang suwail na ito. Tatay, hindi pa malinaw ang sitwasyon. Bakit ka agad nagpapahuli? Ete, kitang-kita na ang ebidensya. Pinagtatanggol mo pa siya. Si Xiao Qiang ay bisita ni Grandmaster Dong. Kung huhulihin mo siya ng walang malinaw na dahilan, paano mo ipapaliwanag kay Grandmaster Dong? Ate, si Grandmaster Dong ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Hindi siya nagtitiis ng kahit anong bahid, kaya dapat nating imbestigahan na maayos. Pasasalamatan piang gat niya. Hindi niyo man lang inalam ang katotohanan, hinuli niyo na ako. Paano na ang investigasyon?
Siyempre, una, sisirain ko ang masamang kapangyarihan mo. Pagkatapos, dadalhin ka sa autoridad, huwag kang mag-aksaya ng lakas. Lahat sila ay third rank warriors. Ikaf lang ay second rank. Ngayon, sa harap ng lahat, gagawin ko ang tama kahit kamag-anak kita. Ang ganda ng salita mo, pero ganyan ka talaga. Wala kang pakialam sa akin, Xiao Shichen. Hindi mo magagawa ang gusto mo. Breakthrough SA third rank martial arts reward. Upgrading martial skill. Dragon form technique ay naging heaven rank skill. Dragon Prajna technique. Hindi bat. Sinasabi nilang masamang paraan ang ginagamit ni Xiaoqiang. Pero ang Azure Dragon form na ito, hindi naman mukhang masama. Ang galing talaga ni Xiao Qiang, Azure Dragon Form. Third rank martial master Nazia. Breakthrough sa gitna ng laban. Imposible. Xiao Qiang. Walang kahit anong talento, paano siya nakapag-breakthrough sa third rank? Ito ay Dragon Form Technique, isa sa pinakamalakas na Earth rank skills. Mas malakas pa kaysa sa Golden Lion Technique ng pamilya Xiao. Ibig sabihin, kahit ang tatay mo ay hindi niya kalaban, anak ka ba talaga niya? Saan ka ba natuto ng mga ganitong skills? Gusto mo lang talagang kalabanin ang pamilya namin. Kahit na si Xiaoqiang ay third rank na at mas malakas ang kanyang skill kaysa sa tatay mo. Piro fourth. Rank PRN ang tatay Montag. Xiao Qiang. Mag-usap tayo ng maayos, huwag kang magpadalos-dalos. Wisit, ang bilis ng pagunlad nitong kuya ko. Hindi ko pwedeng hayaan siyang magmalaki pa. Ate, narinig ko nakapag-master ang Dragon Form technique. Ang pinakamataas ay 6 Cloud Golden Dragon Form. Pero tingnan nyo, sa likod niya ay ang siyam na kuko ng gintong dragon. Hindi ko pa ito nakikita dati. Siyam na kuko ng gintong dragon, hindi ito ang Dragon Appearance Technique. Anong teknike ang pinag-aaral mo? Saan ka galing? Wala kang pakialam. Kung mapapatunayan mong hindi masamang teknike ang pinag-aaral ko, ipagdiarin ang anak ni Xiao Shicheng. Hindi ko kailangan ng pagkilala mo. Hindi ko kailangan patunayan sa sinuman. Xiao Shichen, hindi mo ba gustong sirain ang cultivation ko? Sige, subukan mo. Matigas ang ulo. Naku, ito ba ang kapangyarihan ng isang 4-rank martial artist? Isang simpleng palad lang. Nakakatakot. Xiaoqiang. Parang tipaklong na sumalpok sa gulong. Sayang ang gwapong to, sa isang palad na yan. Kung hindi mamatay, siguradong magiging lumpo. Ikaw ay baguhan lang sa 3rd rank, pero kaya mong tanggapin ang 30% ng aking kapangyarihan. Ang 4 rank, ganun lang pala. Hindi talaga ito Dragon Appearance Technique. Walang kanya. Talaga, not defense sa SA Dragon Appearance Technique. Sabihin mo, anong teknik talaga ang pinag-aralan mo? Kuya, okay lang magalit ka, pero huwag mong isugal ang buhay mo. Hindi ito biro. Ang pag-aral ng masamang teknike, ang kapalit, ay ang iyong buhay. Xiao Uji, paulit-ulit mong sinasabing nag-aaral ako ng masamang teknike. Sige, ipapakita ko sa lahat ngayon kung sino talaga ang nag-aaral ng masamang teknike. Walang utang na loob. Naglakas loob kang saktan si Wuji. Xiaoqiang. Natek ang deadly attack. Now trigger ang Dragon Appearance Prajna Technique. Absolute Defense Mechanism. Tatlo pang natitirang bases NG Absolute Defense. Gagamitin ba ang absolute defense? Tumigil ka. Principal Meng, ang 5th rank Grandmaster NG Jiangcheng University. Nandito rin si Principal Meng. Baka naman. At paano siya masamang teknike? Nalaman na ni Grandmaster Dong at hinuli siya? Anong gagawin natin? Baka madamay ang pamilya natin. Ma, ang taong to ay hindi na natin kasama. At pinarusahan na siya ni tatay. Baka. Vian gapurihin tayo ni Grandmaster Dong. Xiao Shicheng. Nakita ka o si Grandmaster Dong. Xiao Shicheng, ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang gumawa ng kaguluhan sa lugar ng college entrance exam. Grandmaster Dong, may dahilan po ito. Sinusunod ko lang ang batas ng Dacia. Ang anak ko ay walang disiplina. Nagkamali at nag-aral ng masamang teknike. Pinaparusahan ko siya. Opo, Grandmaster Dong. Ang bata ay masama ang ugali. At matagal na naming pinalayas sa pamilya Chiao. Ang pag-aral niya ng masamang teknike ay walang kinalaman. Sa pamilya Chiao. Huwag kang magpanggap na matuwid. Ako mismo ang nagputol ng relasyon sa inyo, hindi kayo ang nagpalaya sa akin. Sabi mo, ang pinag-aralan ni Xiaoqiang ay masamang gawain. Buti na lang at hindi nakakalusot ang masama. Ito ay nakita pa rin ng detektor ng kwalifikasyon. Pero Master Dong, huwag kang mag-alala, hindi ako magpaparaya. Kalakal ng kabulaan. Hinahamon mo pa ang aming pamilya na ang aming natatanging sining ay masama. Ano ba ito? Dilat ang iyong mga mata at tingnan mo na mabuti. Ang sinanay na gawain ni Xiaoqiang. Ay ang pangulong gawain, ang Dragon Face Prajnagong. Ito ay natatanging sining na nilikha ng aming mga ninuno. Xiaoqiang, ang Dragon Face Prajnagong, ay nawala na sa loob ng 100 taon. Kaya ang ibinigay ko sa iyo noon ay bahagi lamang hanggang sa antas ng lupa. Paano Montag? Natutunan ang pangulong gawain. Kaya pala ang naging pala sa ikatlong antas ay pag-upgrade ng gawain. Yun pala, ang ibinigay sa akin ni Master Dong ay hindi kumpleto. Noong sinasanay ko ang Dragon Face Prajnagong, may kahirapan. Ako sa pag-ikot ng enerhiya, kaya ako ay nag-eksperimento ng kaunti. Nagawa mong kumpletuhin ang bahagi, tunay kang henyo. Alam kong hindi ordinaryo si Xiaoqiang. Ngayong nakumpleto mo na ang Dragon Face Prajnagong, maaari mo bang ibenta sa akin? Ang nawawalang sining ng aming pamilya ay natagpuan. Maaari ko nang ipagdiwang ang aming mga ninuno. Master Dong, ano po ba ang sinasabi niyo? Kung hindi ko niyo ibigay sa akin ang gawain, hindi ko ito makukumpleto. Natural na ibabalik ko ito sa inyo. Hindi ba't nakatikim na naman ako ng kabutihan mo? Ngayong nahanap mo, ang nawawalang sining ng aming pamilya, bakit hindi mo pakasalan ang aking anak? Para maging tunay na pamilya tayo,
Master Dong, huwag po kayong magbibiro. Zivanki, Zianga. Ang binanggit ko sa iyong binata, Xiao Qiang, tunay na bayani sa murang edad. Estudyante Xiao Qiang. Hindi lamang magaling sa espada, kundi pati na rin sa pagsasanay ng martial arts. Hindi pangkaraniwan. Presidente Meng, ang aking anak na si Chiao Qiang ay nakakuha ng ilang pagkakataon. Kami sa pamilya Chiao ay mag-alaga ng mabuti sa kanya. Mas kami kayo, Presidente Meng, ay magbibigay ng suporta sa aming pamilya Chiao. Si Yoshi-chen, kanina mo pa ako gustong sirain. Ngayon, bigla kang nagsasabi ng pagsuporta. Estudyante Xiao Qiang, dahil sa iyong kontribusyon ng research, kahit ano pa ang resulta ng iyong test. Espesyal kitang papapasukin sa Jiangcheng University. Ang ganda. Huwag kang mag-alala, CJ, makakapasa ka talaga. Mahaba ang daan ng martial arts, laging may mas magaling pa sa iyo. Huwag kang magyabang, pagpasok mo sa kolehiyo, mas pagtuunan mo ng pansin ang pagsasanay. Mga kasama, ang aming lalawigan sa timog ay nasa hangganan. Ang lakas ng martial arts ay malayo sa ibang mga lalawigan, pero narinig ko sa college entrance exam na ito. Ang lakas ninyong lahat ay tumaas ng malaki sa Jiangcheng Examination Hall. Ay may lumabas na isang henyo na may pambihirang talento, asawa. Siguradong si Wuji natin ang tinutukoy nito. Ang henyong nakapukaw kay Principal Meng, baka. Sieg Xiao Wuji na may celestial grade talento. Ang Celestial Great Talento ay hindi pangkaraniwan, pero hindi ito. Pambihirang talento sa aming examination hall. May isa pang lalaki na nakapag-breakthrough sa third rank. Sa tingin ko, ang tinutukoy ni Principal Meng ay si Xiao Qiang. Impossible kung hindi mo maabot ang Grandmaster level, maliit ka lang. Isang third rank lang, walang talento. Hanggang diyan na lang ang kanyang buhay, paano siya magiging henyo? Ang tinutukoy ni Principal Meng ay siguradong si Wuji natin. Sa buong examination hall, ang talento ni Wuji, ang pinakamataas. Principal Meng, ang henyong tinutukoy ninyo ay si Wuji natin, DIDA? Oo, Principal Meng, si Wuji natin. Hindi lang may pambihirang talento, kundi matapat pa, hindi tulad ng iba. Na gumagawa lang ng mga illegal na paraan, ikaw ang nag-trigger. Ng alarm ng talent tester. Baka hindi si Wuji ang hinahanap ni Principal Meng. Kundi Sieg Xiao Qiang. Principal Meng, ang nag-trigger ng alarm kanina ay ang eksamine na ito. Ako ang nag-trigger, pero ano ba talaga ang nangyari? Xiao Qiang, alam ka una. Hindi ka ordinaryo, pero hindi ko inasahan. Bukod sa alchemy at martial arts, may pambihirang talento ka pala. Kanina lang sinasabi ko sa kanya. Na laging may mas magaling pa, pero ngayon, nabigo ako. Sa harap ng talento mo, sino ang magsasabing siya ang pinakamagaling? Ate, ano ba talaga ang nangyari? Xiao Qiang. Ano ba talaga ang kanyang talento? Bakit kahit sidong ninyo? At si Principal Meng ay humanga sa kanya? Ang talentong nakapaghanga kay Principal Meng. Baka siya ay. Principal Meng, ang alarm NG Talent Tester ay dahil kay Xiao Qiang, pero wala siyang na-detect na anumang espesyal na katawan. Tama, sa buong eksaminasyon hall, si Wuji lang. Ang may celestial great talento, iyon ang magiging. Ninrank war god sa hinaharap. Sino pa ba kundi siya? Maaring tawaging henyo ang isang palaka sa ilalim ng balon. Ano ba ang halaga ng talentong panglangit? Sa kanyang kakayahan, hindi siya karapat-dapat makipagkompetensya sa buwan. Si Xiao Qiang ba ay isang likas na banal na katawan? Ano? Ang likas na banal na katawan? Ang alamat na kayang lampasan? Ang ikasyam na antas ng Diyos ng digmaan at basagin ang kalawakan? Hindi ba't isang henyong isang bises sa isang daang taon? Kaya pala hindi ito nakita ng talent testing machine. Mas malakas pa ito kaysa sa likas na banal na katawan. Xiao Qiang. Pag-isipan mo ulit ang aking alok, pakasalan mo ang aking anak. Ang Shengshi Group ay gagawin ang lahat para tulungan kang lampasan ang ikasyam na antas. Tita, 15 taon pa lang ang anak mo. Bakit kayo nagmamadali? Sa pag-usap ng kasal, Xiao Qiang. Ang yaman ng aming pamilyang Meng, bagamat hindi kasi yaman ng Shengshi Group. Ang aming mga mapagkukunan ng pagsasanay ay isa sa pinakamahusay sa buong bansa. Gusto mo bang pag-isipan ito? Naku, ang aktibo ni Principal Meng. Mahigit 20 martial arts universities sa buong bansa ay mga miyembro ng pamilyang Meng ang mga principal. Principal Meng ay mas matanda pa ng ilang taon kay Xiao Qiang. Pa sa likas na banal na katawan na wala na ang kahihiyan. Ang babaeng 3 taong mas matanda ay gintong Brit. Lalo net. Ang talento ni Xiao Qiang ay walang katumbas na kayamanan. Ang Shengshi Group o pamilyang Meng, kahit alin sa kanila, ay mga top tier na pamilya, pero pareho silang humahabol sa isang basura. Na kayang ipakita ng dalawang master na kumakatawan sa kanilang pamilya at puwersa sa likod. Ang Olive Branch kay Xiao Qiang. Ito ang charm ng likas na banal na katawan, 1Q. Hindi ka BA non-marriage advocate. Bakit? Nai-inlove ka na, tita? Siya ay isang likas na banal na katawan. Ang makapag-asawa ng ganung henyo. Ay isang malaking biyaya sa buhay. Master Dong, Principal Meng. Salamat sa inyong kabutihan, pero may gusto na akong tao. Kaya hindi ako sasali sa anumang pwersa. Isipin mong mabuti ang mga mapagkukunan na kailangan para lampasan ang ikasyam na antas. Ay hindi kayang tantiyahin. Naisip ko na, ang daan patungo sa pagiging Diyos ay aking lalakarin sa sarili kong mga paa. Sujay, halika na tayo. Tumigil ka. Pinatawad ka na namin, sumama ka sa amin pauwi. Ang kapal ng mukha mo parang pader ng lungsod. Kailangan ko ba ang iyong kapatawaran? Xiao Qiang, huwag kang magpakawalang utang na loob. Pinatawad ka na ng iyong ama sa mga kasalanan mong ginawa noon. Ano pa ang gusto mo? Kuya, tapos na ang mga nangyari noon. Huwag mo nang isipin pa. Kayo ang hindi nag-iisip pero ako. Huwag kayong mag-alala. Isa-isa kong babayaran ang lahat ng ito sa inyo. Tumakbo. Gago ka.
Bakit? Hindi lang siya mas malakas sa akin. Mayroon pa siyang likas na banal na katawan, Xiao Qiang. Kailangan kitang patayin. Ate, si Xiao Qiang nagwapo. Talagang walang utang na loob, humingi na ng tawad ang mga magulang. Ayaw pa rin niyang tumigil, hanggang ngayon ay hindi pa umuwi. Anong likas na banal na katawan? Sa tingin ko, likas na palaboy na banal na katawan. Si Xiao Qiang sa aming pamilya ay lubos nang nawalan ng pag-asa, ang kanyang puso ay naging malamig. Pinabayaan siyang maging mayabang, madalas na nagnanakaw pa. At madalas pa siyang pumasok sa aking kwarto, nagdududa na ako. Siya ay isang manyak. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Wala. Ano, tu sa KMO? Baka may nakakahawang sakit ka. Kadiri. Okay lang, allergy lang to, gagaling din. Babalikan kita kapag may ginawa kang. Kadiring bagay sa kwarto ko, papatayan kita. Wala ako lang. Sige, umalis ka na. Kada segundo na nandito ka, nakakadiri. Mahirap. Bonso, tingnan mo. Ang aking ate, maganda at magaling kumanta. Siya ay isang malaking influencer, may daan-daang libong followers. Tuwing nagli-live siya, libo-libo ang nanonood. Para magustuhan ng ganito karaming tao, dapat mabuti ang ugali niya. Palang-pala mahirap din ang buhay ng ate, ang daming tao sa live. May mga taong walang modo, araw-araw na humaharap sa ganito. Kadaming walang modo, normal lang na masama ang mood ni ate. Buti na lang noong nasa orphanage pa tayo, madalas kaming dalhin ni Lolo. Para mamitas ng rosas, gumawa ng pampakalma, nakakapagpababa ng init ng ulo. Makakatulong ito kay ate. Pagkatapos ng live, pagbalik ko sa kwarto at sinindihan ang insenso. Ang sarap ng pakiramdam, pero nitong huli, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko na mahanap ang dating pakiramdam, ang pagpitas ng rosas. Ay nagdudulot ng malalang allergy. Hindi ko alam kung paano niya ito tinis. Akala ko, si Wuji ang bumibili para sa akin. Hindi pala, si Xiao Qiang, pero Bakit hindi niya sinabi? Kung sinabi niya, maniniwala ka ba? ako. Ete, nagkamali ako, hahanapin ko siya. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Pagkatapos umabot sa third rank, ang wealth points ay nagiging 10 sa isa para sa power points at ang pagpapalit ay hindi mababawas sa aking savings kaya kailangan kong gamitin. Ang pera para kumita ng mas marami para makapag-ipon. Ng sapat na wealth points para sa upgrade. Xiao Qiang. Talaga bang magtatayo tayo ng pabrika ng gamot? May dalawa tayong reseta kasama na ang Ning Shen Xiang na ibinigay ni Lolo Dian. At ang tulong ni Grandmaster Dong. Hindi natin kailangan madalas ng pagbenta. Kapag may sarili na tayong industriya sa Jiangchen, saka lang tayo magkakaroon ng matatag na posisyon. Kamakailan, nakumpleto ng Qiangsheng Pharmaceutical Company ang unang round ng financing. Na pinangunahan ng Shengshi Group at Meng Group. Ang halaga ng financing ay 1 bilyon, at ang valuation ay umabot sa 10 bilyon. Ang Qiangsheng Pharmaceutical Company ay isang bagong tatag na pharmaceutical company. Na gumagawa ng mga produkto tulad ng Hui Chondan at Ning Shenqiang. Bakit kaya sa financial report ngayong buwan? Ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng kumpanya ay mula sa sektor ng gamot. Ngunit sa nakaraang 2 buwan, sa mid to high-end market, maraming bahagi ang kinain ng Qiangsheng Pharmaceutical Company. Anong klaseng kumpanya ba ang Qiangsheng Pharmaceutical Company? Ito ay kumpanya na itinatag ni Xiao Qiang. Ong Gago. Lumaki na ang pakpak. Isang third grade martial artist lang siya. Paano siya nangahas na magtayo ng kumpanya? Tatay, si Xiao Qiang ay hindi ordinaryong third grade martial artist. Ang kanyang kumpanya, sa unang round pa lang ng financing, ay nakakuha ng 1 bilyon. 1 bilyon. Es atingin kao. May pera siya pero wala siyang buhay para gastusin ito. Ang taas ng lipad, ang sakit ng lagpak. Tang Stern. S.A. Jiangcheng. May Grandmaster Dong at Principal Ming na sumusuporta sa kanya. Sino ang maglalakas loob na galawin siya? Gago. May magandang reseta siya. Bakit hindi niya ipinakita noon? Sabi ko na nga ba, siya ay isang sukab na hindi mapapakain. Nanay, kasalanan ko. Ako ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kideviation si Kuya. Kaya nagalit siya sa akin. Xuan King. Puntahan mo si Xiao Qiang at kausapin mo. Kung handa siyang bumalik, ibibigay ko sa kanya ang Xiao Group. Nababaliw ka ba? Ibibigay mo ang Xiao Group sa sukab na yon? Bakit? Bakit mo ibibigay ang Xiao Group? Sa basura na yon? Tama si Xuan King, hindi siya ordinaryong. Third grade martial artist. Hindi magtatagal at magiging 5th grade grandmaster siya. Ang Xiao family ay 4th grade family lang. Kung babalik siya, magkakaroon lang ng pagkakataon ang Xiao family na maging 5th grade family o maging pinakamalakas na family. Kung papabalikin natin ang walang modo na anak na yon para pamunuan ang Xiao Group. Hindi ba tatawanan lang tayo ng mga kilalang pamilya? Si Wuji ay may heavenly, great talent din. Hindi magtatagal at magiging 5th grade grandmaster din siya. Bakit kailangan ibigay ang Xiao Group? Ipasa sa taong walang utang na loob. Tama na, si Xiao Qiang ay anak ko pa rin. Anak ko siya, may mali ba sa pagpapamana sa kanya? Ayos a, Xiao Shicheng, S.A. Huli. Ayaw mo tagpiarin kay Wuji, di ba? Anak ka man, pinahalagahan mo ba ang pamilya natin? At naglakas ka pang manakit sa amin. Tatay, nanay, huwag na kayong mag-away. Ako'y ampon lang, lahat sa bahay na ito ay para sa kuya ko, at wala akong katalinuhan tulad niya.
Hayaan niyang bumalik siya para pamunuan ng Qiao. Tutulong ako sa kanya. Mas maganda yan. Wuji, ang bait-bait Montag kasi. Kaya ka inapi ni Xiaoqiang na. Walang utang na loob, Xiao Shicheng. Ngayon, inisip mo lang na. Si Xiaoqiang ang papalit. Isipin mo naman kami, ang dalawa mong anak na babae. Xiaoqiang. Ang pinakamainam na tao para magmana ng Xiao Group. Sumasang-ayon ako, kayong dalawang musmos. Naluluko na biya kayo. Nakalimutan niyo na kung paano niya kayo tratuhin. Noon, kami ang Nakamali kay Xiaoqiang kung noon alam. Mabuti ang trato namin sa kanya, hindi sana siya umalis. Ngayon, napakalalim na ng galit niya sa amin. Ayaw na niyang makita kami, paano siya babalik. Ate, ditse, ganito na lang. Sa susunod na araw ay kaawan namin ni Kuya. Puntahan niyo siya sa dahilan ng pagdiriwang ng kaawan niya. Ano ang ginagawa niyo rito? Maligayang kaarawan, Xiao Qiang. pumunta kami ni At para magdiwang ng kaarawan mo. Hindi ko kailangan ng bahay niyo, umalis kayo. Xiaoqiang, alam naming mali kami. Pero ngayon, talagang para sa kaarawan mo ito. Tingnan mo. Ito ang mga regalo namin para sa iyo. Ito. Ay relo mula kay tatay, Vacheron Constantin, at ito. Ay Ranazo. Itago niyo ang peking regalo niyo, hindi ko kailangan. Xiaoqiang, hindi Montag PRin kami mapatawad? Ang pagpapatawad ba ay makakapawi ng lahat ng sakit na dinulot niyo? Xiaoqiang, Alam na namin ang nangyari noon. Nagkamali kami. Nagkamali kami, sinabi ni tatay. Kung gusto mong bumalik, ang Xiao Group ay mapapasa iyo. Hindi ko kailangan ng Xiao Group, ibigay niyo sa iba. Huwag niyo na akong gambalain, umalis kayo, umalis. Huwag niyo kaming palisin. Hindi namin ginawa yon. Samahan ka naming magdiwang ng iyong kaarawan. Hindi tatanggap ng regalo, itong keke na lang. Kailangan mong tanggapin ito. Ito, kamay naming ginawa ito. Ang pangit ng lasa. Wangma, itapon Montag na, tongcake. Second sister, huwag mong itapon yung cake. Bigay mo na lang sa akin. Ang hilig mo talaga. Kahit yang cake na yan, gusto Montag PRin? Parang gutom na gutom ka lang. Para sa akin, mukhang masarap yung cake. Sayang naman kung itatapon. Ate, kakagaling lang ni Kuya sa orphanage. Hindi pa nakakatikim ng masarap. Ibigay mo na lang sa kanya. Lahat na lang gusto mo. Sige, bigay na. May mango sa loob ng cake, ang sakit. Hindi ako makahinga. Ano ba ang ibig mong sabihin? Kayong mga masasama. Sabi niyo, dadalaw kayo para sa kanyang kaarawan. Pero ang totoo, gusto niyo siyang patayin. Ano bang sinasabi Montag? Para sa akin. Ayaw mo lang talagang. Bumalik si Xiaoqiang sa Xiao family. Kaya, Inispoil mo ang relasyon namin. Bakit mo ako tinatarget? Jiang Tsue, pinaghihinalaan mo ba na may nilagay kami sa cake? Marami na kaming nagawa. na masama kay Xiaoqiang. Pero ngayon, talagang gusto namin siyang pauwiin. Alam niyo ba, Tama na, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ang kabutihan nyo ay dahil lang may pakinabang ako sa inyo. At saka, natatakot kayong lumakas ako at maging kaaway ng Xiao family. Hindi, Xiaoqiang, makinig ka sa akin. Talagang gusto naming bumalik ka. Xiaoqiang, pangako NG second sister. Hindi na kita sasaktan o pagagalitan pa. Huwag na tayong magsayang ng salita. Huwag niyo na akong guluhin. Umalis na kayo. Xiaoqiang, nakamali kami. Xiaoqiang, makinig ka sa akin. Ano ang nangyari, Xiaoqiang? Xiaoqiang, ano ang nangyari? nagdadahilan pa kayo. Talagang gusto niyo siyang patayin. Ano ba yang ginagawa mo, Tak? Bakit ka nakawala? Alam niyo namang allergic si Xiaoqiang sa mango. Hindi lang kayo naglagay ng mango sa cake. At isa regalo, may pabango ng mango. Tapos sasabihin niyo, hindi niyo siya gusto patayin? Allergic si Xiaoqiang sa mango? Ito. Paano namin malalaman? Hindi namin alam yan. Paano nangyari, Tu? Hindi namin ginagamit ang pabangong may mango. Mukhang hindi ako mamamatay. Hindi kayo mapapanatag, di ba? Hindi kayo makatulog ng mahimbing, di ba? Xiaoqiang, hindi talaga namin sinasadya na saktan ka. Hindi namin alam na allergic ka sa mangga. Huwag kayong magdrama dito, nakakasuka kayo. Dalian niyong umalis kasama ng basura niyo. Sabihin mo kay Xiao Shichen. Kung gusto niya ang buhay ko, kuhanin niya mismo. Hindi ano. Tigilan niyo na yung mga kalokohan niyo, umalis na kayo, ngayon na. Ete, nasira na naman natin ito. Lalo tayong kinamumuhian ni Xiaoqiang. May kakaiba dito, paano kaya? Sakto na allergic siya sa mangga? Bunso, allergic si Xiaoqiang sa manga. Huwag muna sabihin sa mga magulang, sa pamilyang ito. May taong talagang may balak kay Xiaoqiang. Yang Zuvail na yan. Ayaw pa ring umuwi? Sinubukan naming kumbinsihin ni Bunso, walang kwenta, hanggang sa pintuan lang. Pinapaalis na kami. Sabi ka unang gabi walang utang na lupyan. Nagpakita na tayo ng kabutihan. Nagmamatigas pa siya. Kailangan pa ba? Na may parada para lang umuwi siya. Kung ayaw niyang umuwi, huwag na. Ang pamilya Xiao ay hindi. Mawawalan dahil sa kanya.
Wuji, magsanay kang mabuti kapag umabot ka na sa ika-4 na antas. Ipapasa ko sa iyo ang Chiao Corporation. Sige, tatay. Nakatakas na naman yang walang kwentang yan. Pero okay lang kapag umabot na ako sa ika-4 na antas. Sa akin na ang Chiao Corporation at saka na lang kita. Paglalaruan ng husto. Totoo, tapos na ang nangyari, pero ang gumawa nito ay dapat magbayad. Si Xiao Uji ang nagpadala ng imbitasyon, hindi ba't para lang patunayan na si Xiao Uji ang perpektong tagapagmana? Ang utang ni Xiao Uji sa akin, oras na para bayaran. Si Director Chiao ay may anak na talagang kahanga-hanga. Ang talento sa langit ay talagang iba. Wala pang 20 taon. Ika-4 na antas na ang kanyang lakas. Sa ganitong bilis, malapit na siyang maging ika-5 antas na master. Ang pamilya Chiao ay malapit nang maging ika-5 antas na pamilya sa Jiangcheng. May hahalin tulad na kay Master Dong. Hindi naman, matagal nang kilala si Master Dong. Kailangan pang magsikap ni Wuji. Si Wuji ay may talento sa langit. Ano ba ang master? Sa tamang panahon, abot pa siya sa ika-7 antas na martial sign. Ika-7 antas na martial sign. Hindi namin kayang isipin yan. Kapag umangat na ang pamilya Chiao, sana ay tulungan niyo kami. Siyempre. Ito si Xiao Wuji. Kahit ampon lang siya ng pamilya Chiao, itinuring siyang tunay na anak at pinag-aral na mabuti. Hindi ba? Narinig ko yung isa niyang anak. Ay hindi maganda ang ugali at nag-away pa sa pamilya. Mga kababayan, ngayong araw, inanyayahan ko kayong mga mayayaman ng Jiangcheng para maging saksi sa pagiging 4th rank pick ng aking anak na si Wuji. Na mas malakas pa sa akin. Ito ay isa 0% na shares ng Chiao Corporation. Simula ngayon, si Chiao Wuji ay magiging Ang pangatlong pinakamalaking shareholder ng Chiao Corporation at ang magiging tagapagmana ng korporasyon. Mabuti. Congratulations, Director Xiao. Congratulations. Congratulations Director Xiao, para sa iba ang pinaghirapan mo. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ako inimbita ni Chairman Xiao? Hindi kita inimbita. Walang utang na loob na anak. At hindi ko alam kung saan mo nakuha ang imbitasyon mo. Pero dahil nandito ka na, manuod ka na lang sa tabi. Ang pamilya Chiao ay maaring umunlad. kahit wala ka. Ang kapal ng mukha mo, sumisingit ka pa, sa tingin ko, Nakita Montag lang si Wuji. na malapit nang maging tagapagmana ng Chiao Corporation, kaya hindi ka mapakali, at nagmamakaawa na tanggapin ka ulit. Nanay, tatay, ako ang nag-imbita kay Chiao Qiang. Sa tingin ko, parte pa rin siya ng pamilya Chiao. Kaya dapat malaman niya ang malaking pangyayaring ito. Walang utang na loob na ito. Itinuring ba niya tayong pamilya? Bakit natin siya pakialaman? Xiao Wuji, talagang masama ang ugali mo. Sabi ko na hindi pa tapos ang ating usapan. Pero ikaw mismo ang nagpakita ng mukha mo para sampalin. Kuya, bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? Galit ka pa kay tatay. Dahil ibinigay sa akin ang posisyon ng tagapagmana, pakinggan mo ako. Hindi ko talaga gustong agawin ang posisyon mo. Pero kung ang isang pamilya ay walang sapat na kakayahan, mahirap itong mabuhay sa lipunang ito. Kakayahan? 4 rank lang ang tawag mong kakayahan. Walang utang na loob na anak, naghahanap ka ng gulo. Nandito ako para sabihin kay Chairman Xiao ang ilang lumang sikreto. Paano nangyari ito? Si Wuji pala ay tunay na anak ni nanay. Ano ang nangyari? Si Director Chiao ay ginawa ni MRS Chiao. Nakasuot ng berdeng sombrero. Grabe, Tong katatawanan. Si Director Chiao ang naging tanga. Nag-alaga ng anak ng iba. Paano nangyari to? Shen Chanfeng. Anong nangyayari? Peke. Lahat NG ito ay peke. Xiao Qiang, hayop ka. Bakit Montag ako pinahamak? Kaya pala sunod-sunuran ka kay Wuji. Binibigay lahat ng gusto niya. Honey, huwag kang maniwala sa kanya. Galit lang yan kay Wuji na malapit ng magmana. Ng Chiao Corporation kaya nagkakagulo. Kuya, alam kong hindi ako tunay na anak. Pero itinuring nila akong sariling anak. Bakit kailangan gumawa ng kasinungalingan? Para magkagulo tayo? Kasinungalingan. Ang pinakamalaking kasinungalingan sa pamilya Xiao ay kayong mag-ina. Imposible. Shen Chanfeng. Pamilyar ba sa'yo tong eksenang to? Saan mo nakuha yung video? Akala ka o pinadispose na. Ng mga tao ko. Sayang, hindi natapos. 10 years ago, ikaw pala ang nagtapon sa akin.
Ano ang ginangyari, Madam Xiao? Paano mo nagawa to? Parehong anak ni Madam Chiao ang dalawang bata. Bakit niya itatapon ang isa? Peke. Lahat ng ito ay peke. Paano mo nakuha tong video? Lagi kong iniisip bakit ako na tunay mong anak ay hindi nakatanggap ng pagmamahal. Akala ko kulang pa yung ginagawa ko. Pero sa paningin mo, hindi talaga ako kasing galing ng isa mong anak. Dizygotic twins. Si Xiao Qiang at Xiao Hui ay dizygotic twins. Magkapatid sa ina pero magkaiba ng ama. Grabe, hindi ka o akalain. Ang willed pala ni Madam Chiao. Dalawang lalaki sa loob ng 24 oras. Para makabuo ng dizygotic twins? Bakit? Bakit mo ginawa to? Bakit? Tinatanong mo ako kung bakit. Si Zhao Qiangzi at ako. Sobrang nagmamahalan, pero pinadala mo siya sa Afrika. Hanggang sa mamatay siya sa malayong lugar. Xiao Shiqing. Galit ako SIO. Pinatay mo ang minamahal ko, kaya papakuha ng anak niya. Ang lahat ng meron ka. Alam kong si Zhao Kingxi ang dahilan. May relasyon ka pala sa lalaking ito. Hindi ka o akalain natutupala. Xiao Shicheng. Araw-araw kang abala, hindi mo man lang ako inalagaan. Pinabayaan mo akong mag-isa sa bahay. Zi Chengzi. Siya ang nagbigay sa akin ng init at pagmamahal. Nang malaman kong namatay siya sa ibang bansa, gusto ko sanang sumunod sa kanya. Pero nalaman kong buntis ako. Anak niya ang dinadala ko. Babae ka. Paano mo nagawang gawin ang pagtatraidor? At sabihin ito ng paangwala lang? Pagtatrader? Walang pagmamahal kaya walang pagtatraidor. Hindi ko rin inakala na magkakambal pala ang anak ko at isa sa kanila ay anak mo pala. Kahit ang mga hayop ay hindi pumapatay ng sariling anak. Paano mo nagawa? Naitapon ang sarili mong anak? Hindi ko akalain na gagawin mo ito. Ikaw ang pumatay kay Chengshi. Babayaran mo ito. Gusto kong ang anak ko. Kay Chengshi ang magmana ng lahat ng iyong ari-arian. Ang batang Zi Xiaoqiang. Hindi siya karapat-dapat. Xiao Wuji. Ono ong balakemo. Xiao Wuji, matagal mo nang alam, hindi ba? Siya ang aking ina. Hindi mo siya pwedeng patayin. Xiao Shicheng, hindi mo inaasahan ito, hindi ba? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Hinihintay kong ibigay mo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Chiao kay Wuji. Pero dahil sa kanya, sinira niya ang lahat ng aking plano. Wuji. Patayin mo siya. Kapag namatay siya, lahat ng ari-arian ng Chiao ay magiging atin. Paparusahan muna kita, anak na Suayo. Xiao Shicheng, tumatanda ka na. Bakit ganito na lang ang iyong Golden Lion technique? Ito ba ang tinatawag na Heavenly Great Talent? Diyos ko, Ang lakas pala ng 4 TA Grade B. Si Xiao Shicheng nakapareho niya ng level. Ay hindi man lang nakasagot sa isang suntok niya. Xiao Wuji. Ono ong balakemo. Bakit mo pa sinasayang ang oras sa taong ito? Magkapatid tayo, huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo papatayin, ikaw at ang ate mo. kahit hindi ako kasing lakas mo, hindi kita hahayaang. Zaktan Zi Xiaoqiang. Babalan kita. Huwag kang magpakalokoloko. Parang wala na akong lakas. Ano ba talaga ito? Ano? To? Nagpractice ka ng masamang gawa. Kaya pala. Ikaw pala ang laging gustong pahamak si Xiao Qiang. Xiao Wuji. Ang gwapo mong tag. Niloko mo kami ng ilang taon. Xiao Wuji. Nahayag na ang tunay mong kulay. Sa harap ng tunay na lakas, wala nang itatago. Ngayon din, papatayin kita at lahat ng narito. Sino pa ang nakakaalam ng pinagpraktisan kong gawa? Tama ka sa harap ng tunay na lakas. Wala nang itatago. Hindi na masakit. Okay na. Paano ito posible? Ako ay kasing malakas bilang isang master. Paano ka maaari? Nasira ang gawa ko. 4 rank lang, ganyan lang. Ako ay 4 TA rank P. Sa karagdagan, ang lakas ng kasanayan ng Chanchi sa pagsipsip ng maro ay maihahambing sa ng isang master. Hindi isang guro pagkatapos ng lahat. Naging master ka. Xiao Wuji, ngayon ang ating utang ay babayaran na. Kahit sa gastos ng dugo na nais din na tumakbo ang layo. Hahanapin kita. Anak,
Nagkamali ako. Huwag kang alis. Bunso, nagkamali kami. Uwi na tayo. Xiaoqiang, Lahat ng to, kasalanan ni Xiao Wuji. Patawarin mo na kami. Huwag kang alis. Kasal an Montag. Bakit mo pa kasi? Isinama ang anak na yon. Anak, gusto ka ulang. Naubusin mo siya para umabot ka ng isa ST rank. Pero dahil sa kanya, ako'y naging ganito. Bakit? Bakit laging mas mabilis siyang umunlad kaysa sa akin? Gagaling ka OPA. Papatayin ka Ozia. Anak, kakabalik mo lang ng lakas. Kong. Uwi mo lang si Xiao Sheng. Kung ang lalaking socks katuyo, tiyak na siya ay magbabalak sa pamamagitan ng master. Ang tao na matapang na kick ako labas ng bahay ni Xiao. Kung hindi siya magpakabait, huwag niyang asahan ang kabaitan ko. Hindi ito sapat upang masira sa pamamagitan ng guro. Kailangan nating pumunta sa susunod na antas. Ang nakatatandang kapatid na babae ay ang ika-4 na grado din, bagaman ang ikalawang grade. Pero mas magaling pa rin sa akin. Mga kapatid Montag sila. Gusto mo bang manatili sa sira-sirang bodegang tuhabang buhay? Pagkatapos kong patayin si Xiaoqiang, Kinuha ko ang kanyang kapangyarihan, kasama ang yaman ng pamilya Chiao. Sa mundo na ito, wala akong kinatatakutan. Mga ate, huwag na kayong mag-aksaya ng lakas. Nalanghap ninyo ang soft tendon powder. Mga ordinaryong tao na lang kayo ngayon. Xiao Shicheng. Kamusta ang pakiramdam ng pagiging gwapo? Ikaf. Ang lahat ng kapangyarihan mo, sa huli ay naging. Anak ko, Nanay. Shen Feng, Balif ka talaga. i-transfer mo ang Xiao sa anak ko. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Nanay, pamilya tayo. Bakit mo ginagawa ito? Kung may sisihin, Zizihin Montag si Xiao Shicheng nagwapo. Dahil lang kay Wuji. Anak ka o et ni Cheng Si. Pinagtabuyan niya ako, pati kayong dalawa. At si Xiao Qiang na bata. Lahat ng dugo sa katawan, galing sa taong ito. lahat dapat mamatay. Okay mga ate, alam kong pamilya tayo. kapag pumasok na ako sa Xiao, sumunod na lang kayo sa akin. Maging mga tauhan para makapag-practice ako na maayos. Hindi ko kayo papatayin, sisiguraduhin ko pa na. Pamumuhay kayo ng mga habang buhay. Xiao Wuji. Pakawalan mo kami, nag-practice ka ng evil arts at sinaktan mo ang pamilya. Hindi ka ba natakot sa brigade ng pagpapatupad ng batas? Ang pinakamalakas sa Jiangcheng ay 5th rank lang. 5th rank Grandmaster na rin ako ngayon. Sino ang makakapigil sa akin? Wuji, pakawalan mo sila. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ng Xiao Group. Tatay, wala kang karapatan na makipagnegosyate sa akin. Pirmahan mo na. Bunso. Ikaw na naman kuya, paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Xiao Qiang. Andito ka para iligtas kami. Makingat ka. Nakabreakthrough na si Xiao Wuji SA Grandmaster. Xiao Qiang, pinatawad mo na ba kami? Akala ninyo makakaligtas kayo dahil andito siya. Grandmaster Zia. Grandmaster Din Si Wuji. Ang kasamaan ay hindi magtatagumpay laban sa kabutihan. Si Aoji, nakalayas ka noong nakaraan. Ngayon, wala ka ng pagkakataon, nag-practice ka ng evil arts at pumatay ng inosente. Hindi ka patatawarin ng langit, nasa Jiangcheng na si Grandmaster Dong. Naghanda na siya ng malaking bitag, ako ang pinagkatiwalaan niya. Para arestuhin ka. Huliin Montag ako. Noong huli, nakita ko na ang kakayahan mo. Mas mataas ka lang ng kaunti sa akin. Ngayon, 5 na rin ang antas ko. Ano pa ang magagawa mo sa akin? Ilang araw lang, naabot mo na ang 5 antas. Mukhang marami kang kinain na lakas. Si Xiao Shicheng, matagal ko nang sinabi. Ikaw ang maghahanda para sa iba. Noong ginawa sa akin ni Xiao Wuji ito, sino sa inyo ang naniwala sa akin? Gago. Mabait si Wuji, tinulungan ka pa sa pagsasanay. Pero wala kang utang na loob. Tatay, sinabi ko na traitor siya. Dapat hindi siya sinagip. Kapatid Emosia. Paano mo nagawang ganito kalupit? Xiao Qiang, mali ako, talagang mali ako. Kasalanan ko ito. Patayin mo siya, patayin mo na.
Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ng Chiao Group. Xiao Shicheng. Talagang kasalanan mo ito. Sa mata mo, pera lang ang mahalaga. Sa tingin mo hanggang ngayon. Gusto ko ba ang Xiao Group? Huwag kang magpanggap. Noong nakaluhod ka sa hap ko, dapat tinatay na kita. Salamat sa iyo dahil ginising mo ako. Nakita ko ang tunay na mukha ng pamilya Xiao. Anak, huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon. Patayin mo, ubisin mo. Kapag pinatay kita, 6 na antas na ako. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Huvak. Anak. Imposible. 5 ka, 5 rin ako. Bakit mas malakas ka, Piarin? Ang masamang lakas mo, hindi kakayanin sa akin. Anak, mahina lang siya, nagpapalakas lang. Sige pa, mapapatay mo siya. Wuji Xiaocheng KO. Papatayin kita. Pinagtripan mo ako, sinisiraan mo ako. Inubos mo ang lakas ko, hindi na ako makapagsanay. Xiao Wuji ngayon. Mag-aayos na tayo. Xiao Qiang, ikaw ang nagpilit. Xiao Qiang, ikaw ang nagpilit. Natech on deadly attack. Dragon's defense activated. Absolute Defense Mechanism. Atlo pang gamit. Gagamitin ba ang Absolute Defense? Imposible. Ginamit ko ang 6 na antas. Paano ka nakaligtas ng walang galos? Isang maliit na ika-6 na antas lang, ganyan lang pala. Nabaliw si Xiao Wuji, halatang sobrang pagod na sa dugo at lakas. Kaya lang siya ganun kalakas, hindi yan tatagal. May 2 pa akong absolute defense, hindi ko alam kung gaano katagal. Tama nga ang hinala ko, pinilit mong gamitin ang dugo mo para sumuntok. Tingnan mo itsura mo, hindi tao hindi multo, ilang suntok pa kaya. Ate, nakakagalaw na ako. Mukhang hindi na kailangan ako, malapit ka nang mamatay. Mabubuhay ako, sasabsabing ko kayong lahat para mabuhay. Ate, Ingat. Huling hirit na lang, kahit isang tama ng ika-4 na antas hindi kaya. Hindi, may lakas ako. Nanay, bigyan mo ako ng lakas mo, bilis. Wuji, bitawan Montag ako, hindi ako nagtrain. Hindi, anak mo ako. Ibigay mo sa akin ang dugo at laman mo. Ang mabuhay ako, yan lang ang silbi mo. Hindi ganun, Wuji. Tulong. Sino may tulong sa akin? Sarili mong kasalanan, Shen Chanfeng. Akala mo ba hindi ka darating sa ganito? Hindi ako mamamatay, dapat mabuhay ako. Gagawin kong 9 na antas, bigyan mo ako. Xiao Qiang. Tatay. Anak. Ako. Nagkamali ako.